We love you po. We support you. Panoorin yung pulis na nakasombrero yung matabang tiyan. We love you. God bless you. Dapat makilala ho natin yan para piestahan natin sa social media. We love you, Biglang sara yung pinto. VP. Andyan pa si Hello, Sara, VP. Vice Sara Duterte. Are you Vice President na. Diba? Excuse me? They're bringing me to the women's correctional, and they're serving it in the middle of the night, and all 9 people. I'm just a small person, and they just Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back mga kabritaan. Nagbabalik naman ho tayo sa ating programa ho. Dito lamang sa Danagan Balita Reaction Video News Update mga kabritaan. So grabe, kamusta ho? At medyo mainit-init ho ngayon, sobrang tension ho. Yung mga kaganapan na kani-kanina lang ho sa diyan mismo, mula sa batasan na pambansa hanggang dumiretso na diyan sa Veterans Medical Hospital. Kung hindi ako nagkakamali sa hospital na yan, then dumiretso sa St. Luke's mga kabalitaan. So kung makikita nyo po, napaka grabe yung tension. Akala ko magkakagulo na ho. Swerte lang ho itong mga nasa Kongreso na wala hong hindi ho lumusob yung ating mga supporter ni Vice President Sara Duterte. At parang walang mga puso ho yung nasa batasang pambansa, no? Grabe, nagrereklamo na si Attorney Zulaika Lopez na medyo hindi na ho magaganda yung pakiramdam niya. In fact, naka-live nga ho sila at mismo si Sara Duterte nanawagan na ho sa taong bayan na kung sino makakatulong sa kanilang mga kabalitaan ay hindi pa rin ho pinapakinggan. At yung ambulance, umabot ho ng 3 oras sa kakahintay para lang ho maisugod sa hospital itong si Attorney Lopez. Dahil gusto nga po itong si Attorney Chihuahua mukhang pera na dadalhin, ililipat ito sa correctional center sa Bikutan. Tama po ba? Bikutan yun? O basta sa correctional. So ano bang tingin niyo nila dyan ni Attorney Lopez? Convicted po ba? Criminal? Na basta-basta na lang dadalhin doon? At ano naman ang motibo nitong si Chihuahua mukhang pera na gagawin niya ho sa isang abogada na in the first place, nakipag-coordinate naman ho, sumasagot naman sa mga katanungan nila. Ang problema, hindi ho nila matanggap-tanggap itong mga sagot ni Attorney Lopez. Tapos pinahirapan pa yung abogada. Buti na lang din, nandyan si Sara Duterte, atong Vice Presidente ho natin, ay talagang hindi ho ito iniwanan. Hanggang nagkakaroon na ho ng kumusyon, problema, grabe yung tensyon mga kabalitaan. Walang tulugan ho tayo dito na binabantayan ho kung ano yung mga pangyayari. Dahil kaawa-awa ho yung sitwasyon ni VP Sara Duterte mga kabalitaan. Pinakiusapan ho na si Sara, papalayasin na nila dyan sa House of Representatives. Kasi nandyan ho nakakulong sa, kumbaga under the custody ho ng House of Representatives itong si Attorney Lopez. Gusto na lang papalayasin. Si Vice President Sara, hindi naman ho pumayag na aalis. Ayaw niya po kasing iwanan. At yun po ang kanyang sinabi sa nanay nito, ni Attorney Lopez, na kahit anong mangyari, hindi niya iiwanan dahil alam niya po yung health condition nito. At the same time, mas abot kamay yung pagtatrabaho nila kasi malapit na ho sila sa isa't isa. Itong si Attorney Lopez, Chief of Staff po ito ni Vice President Sara Duterte. Ganun-ganun na lang talaga yung paglaban niya ho sa ating Chief of Staff o sa Chief of Staff niya na si Attorney Lopez. Dahil hindi ho sila makapalag ni Vice Sara Duterte or Vice President Sara Duterte, ito na hong ginawa ngayon ni Chihuahua mukhang pera. Gumawa ho siya ng kautusan na pirma niya ho niya ilipat sa correctional itong si Attorney Lopez. At pinakiusapan nila na hindi muna kasi masama yung katawan, masama yung pakiramdam, nagsusuka na ho hanggang sa hinimatay. At unresponsive ho nung time na yon kung saan humihingi ng tulong sa social media si
Vice President Sara Duterte na alam na ho ng mga tauhan dyan sa House of Representatives na nagkakaroon ng problema itong si Atty. Lopez. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi ho tumulong. Kahit humingi ho ng ambulance para ho may isugod sa hospital, 3 oras yung paghihintay ho nila mga kabalitaan. Sana ho po ba ang tinatawag ho nating, kumbaga, tayo Pilipino, kilala ho tayo eh. Ha? Kilala ho tayo na magalang, marespeto. Saan na po ba yan? Nawala na. O sinasabi ni Dan Fernandez, Mr. Bullstar, Mr. Kiyon, na meron daw silang decency dyan. O, naramdaman ba natin yung decency na sinasabi ni Mr. Fernandez? Wala ho. Kasi nga, pakay ho nila ay talagang pabagsakin ho sa politika itong mga Duterte. Na hindi nila ho basta-bastang maipatumba dahil palaban ho ito at ito po ang talagang nagustuhan ng taong bayan na magiging presidente ng ating bansa. So, panoorin niyo po kung ano nangyari ho sa hospital na yan. Paano ho grabe ka, bastos ka, walang galang ng mga animal na ito, mga kabalitaan. Panoorin niyo po. Yan si Kapit Yusef, Atty. we Lopez love yan. you. We love you. We love you po. We support you. Panoorin yung pulis na nakasombrero, yung matabang tiyan. We love you. God bless you. Dapat makilala ho natin yan para piyestahan natin sa social media. We love you. Oh, biglang sara yung pinto. VP. Diyan pa si Sara, Hello, VP. Mrs. Sara Duterte. Ay, Vice President na. Diba? Excuse me? Nakita nyo mga kabalitaan, napaka walang hiya talaga tong animal na tong pulis na to mga kabalitaan. Sana ipadala to sa ipadala to sa Mindanao. Ha? So kung sino hong nakakilala sa pulis na ito, sa mga nanonood ngayon, makikisuyo ho tayo na padala ho ng pangalan kasi araw-arawin ho natin tong animal na to mga kabalitaan. Napakabastos, wala ng respeto sa ating pangalawang pangulo na hindi ho nila iniisip sa panahon ni Tatay Digong Duterte, tinaasan yung kanilang mga sahod. Yung mga benepisyo ay dinagdagan pa. Ano ba ngayon? Tingnan nyo, yung mga benepisyo nila, tinapyasan ho ngayon ng BBM administration, mga kabalitaan. So, hindi ho pinapahalagaan ngayon ng mga PNP. Ang ginagamit lang ho sila sa kanilang mga kalukuhan sa ating mga gobyerno ngayon. Ito pa yung ipapakita ng isang pulis na animal na to mga kabalitaan. Hindi man lang magbigay ng respeto, hindi man lang makiusap nga, Vice President, pwede bang, ano ka muna? Umalis ka muna, isasara ko na yung pintuan. Hindi basta-basta pagpasok ni Atty. Lopez sa loob ng sasakyan, talagang isasara niya na talaga. Andyan si Vice President Sara Duterte. O, panoorin niyo po. Excuse me? Hindi niyo ba nakita yon? Hindi niyo nakita yon? Walang respeto. Masadya niya ata yan. Dito convict. Dito. Hindi. Kanina, sinabihan kayo kasi, look, dinala niyo dito. Ay, naku. No, but Hindi. Hindi, sir. no, but you did what you did. We saw it. We saw it. We saw it. It's on video. President, kunin ang pangalan. Hindi ka na si Bibi, ha? Sinasarado niyo yung pintuan. Ano ba yan? Klase, ha? Tatay na, pinagpanggulo ang kapulisan. Pinagpanggulo ni President Rodrigo Duterte kayo. Even ang military ng mga kasasado. Ay, nagkasentation kayo. Ay, sunod sa Manila. Ninabihan ko wala kayo. Hindi sa dapat eh. Tapos dito nyo dinala. Hindi lang yan ng content. Sinabi ko Kaya mga kababayan, hindi pwede iwanan. Sino ba yung sino ba tong pulis na to? Parang si Torre, Kasi blurred kasi yung hindi masyadong maliwanag, malinaw yung yung reception ng camera. Parang si Torres yata to eh. Sige nga. Parang criminal eh. wala. Saan nga? Saan sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano na Di po ba si General Torre? Parang si Torre eh. po yan? Paano na po yan? Ilipat niyo sa kayo ng lawful orders. Huwag niyong alam niyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Tama yan. Itaas niyo yung dignidad niyo, mga polis! Kayo may mga pamilya rin kayo, may asawa at mga anak.
Isipin nyo na lang yun kung ginawa yun sa inyo. Protect the people, not pambalos-los. Hindi ito bargain. Hindi ito bargain. Hindi ito bargain. Ilabas niya yung shirt. Pwede na ko. Gawin niyo yung tama. Doktor na nagsasabi sa'yo. Kasalanan nila. May nangyari kay Atty. Lopez. Attorney, relax. Attorney, relax. Grabe talaga itong mga animal police na to. Parang Kami na story, lang no? magsusugod sa ospital. Doktor ang mawawala dito. Hindi police. Attorney, relax. Doktor, ang kailangan dyan. Oo nga. Tama, doktor Bakit? talaga. Kasi ang pinag-usapan dito yung health condition ni Atty. Lopez. Hindi yung police, hindi yun sila yung magdedesisyon. Paano pag dinalaw yung sa Bikuta sa sa correctional center? Pag may nangyari ho doon, o sinong sasagot? O pera ng taong bayan yung gagastos doon, hindi yung pera nyo, sariling bulsa, mula sa sariling bulsa nyo. Apaka walang kwenta kayong mga animal na to. Police. Kaya sa ganitong pangyayari ho mga kabalitaan, yung pangalawang pangulo ho nga natin, hindi nga ginalang nila, paano pa kaya tayong mga ordinaryong tao? Basta-basta na lang tayo niyan. Maniwala ho kayo mga kabalitaan, kailangan may gagawa talaga ng hakbang dito. Na mapanagot tong mga animal na tong mga bayarang mga pulis. Oh, tama ho naman, totoo yung sinasabi nila. Given na ho yan na trabaho ho lang yung ginagampanan nila diyan. Walang personalan. Pero isipin nyo po kung tama po bang inutos sa inyo. Ha? May batas ho tayong sinusunod. Hindi ho basta-basta ho yan na may papalabas ho dyan sa House of Representative yung kanilang mga kinukulong kung walang consent ho ng karamihan dyan. Hindi ho basta-basta sa isang tao lang. Dahil may mando ho sa pinaka-aso nila na gawin ho at pinirmahan pa ito ni Mr. Sino ba yun? Si Chihuahua Mukampera? Ha? Nakakabuisit talaga tong taong to. Siguro kung kapitbahay lang kami nito ni Chua, siguro kinaihan ko na yung gate nito mga kabalitaan. Oh, tapos sabay tapon doon sa may bintana ng kwarto niya. Oh, totoo ho yan. Kung magkabita-bahay lang talaga kami nito ni Chua, hindi ako magdadalawang isip mga kabalitaan. Tataihan ko talaga yung gate at saka itatapon ko doon sa harapan ng bintana ng kwarto niya. Oh, kasi wala nang kagalang-galang, hindi nakarespeto yung mga animal na to mga kabalitaan. Police, back off! Back off! Back off! Grabe ano? Tindi yung tension dito. Buti na nga lang may mga vloggers, mga kasama nating Kami na vloggers andun talaga sa magsusugod. site. Tingnan nyo si Atty. Lopez o kawawa, biglang tumanda yung mukha dahil nga stress na stress yung mga kabalitaan. Oh, wag niyo isa na, may tao pa. Yung mga naka-jacket yata, yun sa natin sa Office of the Vice President. Yung yan, yung gwardiya yan ni ano. Grabe talaga to. Hindi na maganda to mga kabalitaan. Kailangan talaga pag-usapan talaga to ng gusto at pagpaplanuhin kung anong dapat gawin nito nila kasi mahirap talaga pag tumagal pa. Oh, hindi naman kumbiktado yan sa kahit anumang klaseng kaso. Na-contempt lang ho yan dahil nga ayaw nila maniwala sa mga sinasabi ni Atty. Lopez, lalo na ho yung NPA dyan si Franco. Kailan pa kaya na ipapasok sa kwartong sementado mga kabalitaan? Stop it! Police, back off! Ito talaga tong gagong to pulis na to. Police, back off! Kahiya ka, Chong. Kahiya ka, Chong. Sarap talagang... Sus. Pati ako dito mga kabita, sa totoo lang, gigil na gigil ako dito eh. Talagang gigil na gigil ako talaga dito na pinapanood ko yung mga animal ng mga pulis na yan. Sa mga kaibigan ko Totoo, It was this guy, ho. It is this guy kunin yung pangalan. na umiepal. O, tingnan nyo. Kunin yung pangalan na yan. Tapos, bigyan, kung sino makakilala niya mga kabalitaan, kunin nyo yung photo niyan at saka pangalan. And this is the plate number. Talagang sumsuman ho natin yan dito sa programa ho natin.
Grabe talaga tong mga hinayupak na tong mga walang Ito yung pinagalitan ni VP Sara na lumayo na sa tabi nila. nakakaawa sila kasi sinusunod na nila yung trabaho pero kaso hindi ho nila ginagawa yung ginampanan yung tamang tungkulin ho nila eh. Nagpapadala sila sa utos na nakakataas nila. Okay? Okay, sumunod ka. Anak, sasakyan mo. Grabe. Pati ako rito talagang gigil ako mga kamera sa tutulang. Parang inis na inis ako eh. Ito yung oras na kung saan nagla-live ho madaling araw ho ito, kanina lang, kung saan ho ay may lumapit daw dalawa o basta may lumapit na tao, yung babae, na hinahanap si attorney at kukunin daw yung cellphone. Ewan ko ba't pati cellphone idadamay ho nila. Eh property ho yan ni tao nito ni Attorney Lopez at hindi naman ho ito nakulong dahil sa kasong kahit ano no o convicted ho. Na-cite in contempt lang ho ito dahil po sa isang NPA dyan na itong mga opisyal ng ating gobyerno ay nagpapatalo pa. Inutusan lang ng isang miyembro ng NPA para i-cite in contempt. Naniwala naman ho si Chua. Chihuahua mukhang pera mga kabalitaan. Barged into my room. And there were like 9 men, male, female, tapos may camera. And then the woman called, then was looking for me. And then ang sabi niya, ang una niyang sinabi was that to get my phone. Tapos Nicole is here, my assistant, because I requested from the chairman, si Chairman Chua, to request to give me a companion because I cannot stay here. I cannot sleep. Parang it's causing me so much anxiety and stress. So I requested, and kanina he allowed. This afternoon he allowed. And then suddenly they just come in the room kasi the door kasi here, it locks from the outside. So you cannot lock it back from the inside. They're free to come and go. So they just went inside, and then pinilit nila kami to turn over our phone to them. Tapos nung when they got our phones, ang sabi namin, Are you still there? we put out the light eh. Because they're all outside, parang waiting. And then, binasa niya sa akin. Tapos I got a copy and then nakita ko all the way sa baba. They're bringing me to the Women's Correctional and they're serving it in the middle of the night. And all 9 people. I'm just a small person. And they just, alam mo, I am a person. I went to the hearing in good faith. I came back from LA. I sat there, answered their questions for 9 hours. And I know they did not do anything that was contemptuous or contempt. But I did. I sat there and I listened to their order of contempt. I did an apology. And then, ang sabi po nila, I just have to do an MR. Ngayon, I did an MR, but they did not rule on it. And then suddenly, they have an order transferring me. When ang nauna naman na order ng final ng lawyers namin was an MR to lift that order of contempt. Because they said that was the procedure. If they were not able to rule on that, how were they able to come up with an order, to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night? I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just keep your room and then just get... Ma'am, I hope I don't mind pero why do you think po bigla kayong pinalipat bigla sa correctional, ma'am? Do you think po ba it's because of the presence of the Vice President there? Parang do you think po ba na Yun ang rason gusto talaga. gusto kayong paghiwalayin ni VP Inday kasi I know that you have a close working relationship with the Vice President. So, why do you think bigla kayong pinalipat sa correctional, ma'am? I really don't know. All I know is that I am not an accused of any crime. I am just a person detained here for 5 days until the hearing ng Monday. I have been trying to cooperate to the very best of my ability, so I do not understand why they just go to your room, get your phones, and then just tell you that they will move you to a women's correctional at 12 o'clock. Meron pa bang batas yan? Don't people get rights anymore?
Maho yan. O malay natin ba't ba madaling araw o middle of the night, iba ililipat to itong si attorney doon sa Women's Correctional Bikutan Taguig. Parang yun ang pagkakaano alam ko sa address eh. Tama po ba yan? Malay natin baka isalvage yang si ano, i-torture yan para lang makagawa ng maling akusasyon para kay VP Sara Duterte. Oh, di ba? Kasi mahirap na kasing panahon ngayon, hindi kagaya sa panahon ni Tatay Digong Duterte na mga pulis talaga ay ano talaga sila sa sarili nila, talagang ingat ho sila na magkasala. Eh ngayon nako, napakahirap po. Pag nagkasala ho yung pulis, hindi yun yung maririnig sa social media, makikita o kahit ano mga makikitang disciplinary action ho ng isang presidente. Wala kayong makikitang ganun ngayon mga kablitaan. Eh kung may mangyari o kung madisgrasya sila sa kalsada, sino ba ang mananagot? Sila. O anong gagamitin nila? Kasi gobyerno sila. Pera ng taong bayan. Di po ba? Ay, hindi ho tama yun. Walang batas na gano'n na pwede mo ilipat anytime, kahit madaling araw, kahit tanghaling tapat, kahit gabi na, ililipat mo yung tao na hindi naman kumbiktado sa kahit anumang kaso. Eh, may masamang binabalak tong mga animal na itong mga kabalitaan. Alam na. May masamang binabalak to. Tama rin yung tanong sa ito na nasabi ko na kanina eh, na para ho mapaghiwalay itong si Sara Duterte at saka itong si Lopez. Baka nag-iisip ho sila kasi advanced thinker ho sila eh. Kasi ginagawa ho nila yan. Ano bang mali doon kung diyan lang matitira o pansamantalang matutulog si VP Sara VP Sara sa opisina ni Congressman Pulong. Oh, binabahiran nyo na ng ibang nilalagyan nyo ng ibang kahulugan. Kasi guilty ho kayo sa mga panggagawa nyo na nako, hindi ho naaayon na sa batas. Talagang kayo na abuso na kayo sa kapangyarihan nyo. I am a person, I'm trying to cooperate. But they just move me there. Alam naman nila I have a chronic back concern. Tapos kanina pinayagan ako ni Chairman Chua dun sa mga request ko, and then suddenly they changed everything and then they come up with an order when they were not able to rule on my MR to transfer. Why? I don't understand. I did not do anything. Next steps after this order? Are you going to file? Are you going to trigger na po ba, ma'am, the filing? I am not leaving this room. I am a detainee here in the House of Representatives detention facility for 5 days until the hearing on Monday. Nobody can just come in here and demand to transfer me in the middle of the night. I have my rights. I am Okay, not ma'am. accused of any crime. I am not leaving this room. Okay po, ma'am. Yun lang po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay. Grabe no? Any other question? Napakabait naman tong abogadang to. Nakikita niyo naman nung sa pagdinig ko, talagang kahit inalipusta na ho siya doon, talagang low profile. Talagang ano ho siya ngayon sa sarili niya. Pinanindigan niya pa rin yung pagiging professional niya ho. Hindi siya sumagot-sagot, hindi natin nakitaan ng galit. At sumasagot-sagot kahit inalipusta na ho, kahit binastos na ho siya dyan sa pagdinig na yan. Ngayon, lumabas na ho yung galit nitong si Atty. Lopez. Seminay. Hi, Attorney. Good morning po. Attorney, if worst case scenario po, pinilit po kayo nila na ilabas po at i-transfer doon sa correctional, ano po ang magiging gagawin niyo, and will you consider po filing a case against sa mga tao na nasa likod nito? Yes, because if this is already abuse, and this is really abuse of power already. I am here as a detainee of the House, and that was the order that I read, that was read to me. So, I am not going anywhere. I am not going anywhere. Ma'am, sa ngayon po ba, alam na po ni VP Sara yung sitwasyon po, yung nangyayari po sa inyo? And what was her reaction po? Ano po yung... Tinawag ko po siya, and she's standing as my lawyer now. And I'm not leaving this room. I am not leaving this room. I called her, she's standing in as my lawyer pro bono. Because this is not correct. People have rights in this country.
I have a right. And they should respect that. Ayun, so puputulin na ho natin. Parang ako yung nalungkot ho dito mga kabalitaan. So ito na lang yung masasabi ho natin, no? Sa mga nasa posisyon ho ngayon, umanda kayo sa pagdating ng panahon, talagang kami mga vloggers ho, hindi namin kayo tatantanan. At kailangan ho, sa mga pinanggagawa nyo dito ngayon, may managot ho sa inyo. At it's about time na siguro na magkakaroon ho ng pagkakaisa yung bawat Pilipino, mamamayang Pilipino, upang matugunan ho ang ninanais ng mga karamihan na kailangan matapos na itong ganitong klaseng sistema sa ating gobyerno, lalo na ho dyan sa Kongreso na talagang inabuso na ho ng ang kanilang kapangyarihan. Hindi na ho sila nagbigay ng respeto sa pangalawang Pangulo. Magbibigay pa kayo ng respeto sa mga ordinaryong tao, lalo na ho itong si Attorney Lopez, Chief of Staff pa naman ng ating VP. Paano na kayo tayong mga mahihirap mga kabalitaan? So ano bang mangyayari sa bansa ho natin kung meron ho tayong ganitong klaseng pamumuno? Ano mangyayari yung kinabukasan ng ating mga kabataan? Na ngayon pa lang pinapakita na ho nila kung gaano ho sila kanimal, gaano ho ka mga hudas, gaano ho ka mga sakim, at gaano ho kawalang respeto, at gaano pa ho kakurap, kung saan nilulusta yung pera ng taong bayan sa kahit anong klaseng ayuda para lang makapagbili ng boto sa darating na eleksyon mga kabalitaan. Yun ang katotohanan dito. Kaya kailangan manaig ho ang kausa ng masa, kailangan ho may tatayo ho dito. Kasi hindi natin papabayaan to na magkakaganito yung buhay ng bawat isa at ang pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Napakahirap kung meron ho tayong ganitong klaseng pamumuno mga kabalitaan, lalo na sa administrasyong Bongbong Marcos. Nakakahiya ho sila mga kabalitaan. Pinagtatawanan na tayo ng mga ibang lahi sa ibang bansa dahil yung nasa gobyerno, yung mga namumuno ho sa ating bansa ay hindi nagkakaisa dahil agawan ho sa kapangyarihan at dahil gustong yumaman gamit ang pera ng taong bayan. Yun po yung katotohanan dyan. Hindi na natin yan, wala na tayong argumento kasi nakikita ho natin ngayon. Fernandez, Chua, Bante, sino pa dyan? Yung iba. Lahat-lahat sila ho dyan. Hihintay pa ho ba natin na mas lalong babagsak yung ekonomiya ng ating bansa? Magkano ang dolyar ngayon mga kabalitaan? 59 pesos. Isang dolyar ho, dati 53, 54, okay pa yun. Ngayon 59 pesos. Napakabagsak ho ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya sa puntong ito, tutukan niyo po mga mamamayang Pilipino at dapat magkaisa ho tayo. Ipalabas po yung mga sentimiento ninyo. Karapatan ho natin na magsabi at bumatikos sa gobyernong ito dahil dapat silang batikusin sa kanilang walang kwentang pamumuno at kawalang respeto sa ating pangalawang Pangulo, mga kabalitaan. Tandaan nyo po, Romualdez sa Tacloban. Tandaan nyo po itong itsurang ito, yung pagmumukha nito mga kabalitaan. Tandaan nyo po ho yan. Alam nyo kung bakit biglang yumaman ho yung pamilyang yan. Kayo mismo, mayroon na hong nilagay na pambato ho, pangtapat ho ni Martin Romualdez dyan sa Tacloban City. May pantapat, yun pong iboto ninyo. Huwag po yung si Romualdez. Kasi ngayon pa lang, House Speaker pa nga lang, makikita ho natin kung paano ho niya aapusuhin yung kapangyarihan at aalipustahin itong mga tao na kung saan ay sa tingin ho niya na tinik sa kanyang karera sa politika. At ilan pang mga kongresista dyan, mga kabalitaan sa Ward Committee niyan, tandaan nyo pong mga pagmumukha nila. Sa susunod na eleksyon, kayo na pong humusga. Taong bayan na pong huhusga sa kanila. Dahil hindi ho ito nangyari. Tandaan nyo po, sa panahon ni Tatay Digong Duterte, hindi pa po siya naging presidente, nagkakagulo na ho. Ano bang sabi ni Tatay Digong kung matatandaan nyo po? Kung siya ang manalo at susunod na Pangulo ng ating bansa, hindi na ho siya maghahabol sa anong kaso pang ipinaparatang ho sa mga politiko na katunggali niya ho sa presidential race. O di ba nangyari?
Si Gigi Marbinay, may kaso yun, hindi niya na pinabuksan. Hinayaan niya lang. Wala, kalimutan na natin yan. Tayo ang kasalukuyan yung pag-iisi at paglaanan natin ng pansin. Pagtutuunan natin ng pansin. Kasi importante ho ito eh. Yung papa ni Bongbong Marcos, alam naman natin kung gaano ho yun ka walang, nako, inilibing na nga ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Ito pa yung ginawa niya. Walang kwenta talaga, kaya nga walang leadership itong nga si Bongbong Marcos. Papit kasi to ni Lisa at saka ni Tambaluslos mga kabalitaan. Kaya ngayon, kung nagustuhan niyo po itong video ito, huwag kalimutan mag-subscribe na para lagi updated sa mga ganapan sa ating lipunan. At kita-kits na ho tayo sa susunod pa mga video ating i-upload. Dito lamang ho sa Danagang Balita Reaction Video News Update. Ako'y magpapaalam na sa muli. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.